Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ini, Hello bro. Bro Jando. Yes bro, kaya bro. Okay ra, may gabi ini mo Bro Jando. Madungog bro, masabot ra ko. Okay naman pod. Okay, Okay ra. hanawan. Nutana ko ni imo ang pamahayag ron. Oh, dira, ani sasabot sa ta. 5 ka question, Ay lima ra ka tapos question di mobalik ay. po ko. Oh, 5 ra ni ako adre. 5 ka question, tapos mobalik po ko question nimo. Pero discussion ba? Okay ra. Dili pwede nga kuan bro. Makutob sa mahuman akong kanato ato ang imong live, di pwede na. Dili ko naman ako bro, 5 ning ako adre. Actually 5 ra gid ang akong ginahatag dinhi. Unya pagkahuman, mo question po ko baliktad sa imuha sa 5 ka question, 5 lang ka question, 5 ra ta. Kana kung okay ka mao ni balaod na ko de bro, Jando. Okay. Sige. bro. Sige daw. Sige daw. Pangutana na bro sa akong ipamahay kong bro. Okay, nagisgot man ka sa pagkatukod sa Katoliko no. Kanang okay ra mangutana ko ninyo ang magazine ninyo bro. Sa The Ministry Magazine bro, December 1928, volume 1, number 12, page 29. Okay ra nimo ni? sige, okay ra pod. At na paminaw. Pero kabalo ka ni libro ha bro, wala. Pangutana lang, pangutana. Okay, ang sa page 29 diri bro, matod pa dire kuan kaning namong gigiingon dire bud nga kuan anang wait lang ha. Ben. Open. Ang may giingon ko dire nga the Ancient Catholic Church. Ingon dire sa inyohan ning libro ha, summary of points. Ingon dire number 1, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine about 321 AD. O yun ka ni bro, sakto ni bro. Diya. Ito bago. Gisaysay na sa maong magasin nga ang Catholic, ang word Catholic yung gamit niya nga mikonik sa apostol. Kay ang mga apostoles mao mo tigisugo ni Kristo nga pagwali sing balita. Unya sa inyong pamahayag nga gitawag siya Catholic kay universal man kaya tibukan. Mabitaw na siya nga ang mga apostoles nagwalis tibok kalibutan lang giwalihan. Unya kining mga apostoles kun ato siyang subayon ang ilang gibantayan ni nagbantay ni sa sugo sa Dios. So gipangutanan ko nimong muuyon ba ko? Ang akong tubag ini nga ang mga apostoles akong giuyunan. Yunan ako ang mga apostoles sumala sa mabasa sa maong libro nga sila nagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan o gitawag sila og universal kay kinatibuk-an man. So, next question. Okay, akong sunod nga pangutana, kaning number 3 niya, kay gingon man direg, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Sakto pud ni. Kanadiyang gisaysay nimo karon sumala sa maong libro, bisag wa ko kagunit ng libro ha karon. So mao na siya ang gisaysay lang. Gisaysay sa maong libro. Gi-quote ba sa author, gi-quote sa writer ang maong pamahayag na naghisgot siya Roman Catholic Church. Pero wa nag-ingon ang Biblia na ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Wala. Gisaysay ang diha. Bro, dili man na may pangutana. Wait lang. Sa
Nagsabay siya lagi, nagtubag pa ko. Ang atong sabot dire nga magpaminaway man ta. Di ba? Kaya wa mo gutay moderator nga duha, langas man pug kaayog di ta magpaminaway, di ay tubag ha. So mao na siyang gisaysay sa libro, gi-quote na niya. Unya sa Biblia di na siya mabasa nga Roman Catholic Church. Pero sa ni Sok Fernandez, bantay ha, samang Sok Fernandez. Na siya gi-quote nga niingon dito nga ang Romano Katoliko mao ang simbahan nga nagalutos sa mga katawhan. Asa siya nag-quote? Sa history. So inana siya kanang maong magasin. Nag-quote siya o libro. Ikot niya, isay-isay niya. Pero dili siya mo itinoko ni Kristo sumala sa Biblia. Okay? So next question. Bro, tingko ko ganina kay reklamo ta ko kay amo ko nangutana og mabasa ba ni sa Bible kay inyo mo kuning Ministry Magazine. Ang nangutana ko tinuod ba ning giingon sa inyong The Ministry Magazine ang katong ancient Catholic Church established by Christ and His apostles just as soon as this church may subject ang Iglesia ng Gitugon ni Kristo, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Ang pangutana, tinuod bang giingon sa inyo The Ministry Magazine nga sa diyang Iglesia ng Gitugon ni Kristo nakigiusa sa gobyerno na himo siyang Romano Katoliko, tinuod ba ni o namakak inyong libro ani? Una akong pangutana. Salamat. Dara ha? Ang maong libro sa gisaysay ganiha, ang nagsulat ana ni quote lagi siya. Ni quote siya ba? Ug sayang pag-quote ana nga statement. So diha daan sayop to siya ang katong maong libro kay di man mabasa sa Biblia. I-quote lang niya. Sayop. Iya lang gisaysay sa maong libro, sa maong magasin. Okay, sa maong nagsulat. Ihang gi-quote, sayop to siya kay di man mabasa sa Biblia ang Roman Catholic Church sinuko ni Kristo. Gi-quote lang niya. Gisaysay lang po niya. Okay? So, ang gikuhaan sayop, gisaysay lang niya. Okay. So, next question. Matod nimo gi-quote niya. Asa man niya gi-quote kay samaras yung libro summary of points man gud siya. Balig og sa debate pa na siya mo'y final conclusion. Kay ang topic man gud dire nga gisgutan kay gingon dire number 5, Studies in Historical Theology by N.J. Waldorf. Number 5, the Catholic Imperial State Church. So ang gisaysay dire gikuha ang summary of points. Ingon ka, quotation siya. Asa man siya nga quotation gikuha. Kaysa kung naibaluan, summary of points siya sa gisgutan sa inyong libro nga The Catholic Imperial State Church. Ingon man ka quotation, diin man siya gi-quote. Okay. Sumala sa mong librong imong gibasa, kung imo nang subayong kinatibukan, dahi imong mabasa kung asa niya gi-quote nga libro. Okay? So, gi-quote na niya, isaysay niya, nga ang Romano Katoliko sumala sa quotation, ang Romano Katoliko nag-angkon nga may tinuod. Okay? Apan dili kita sa Biblia, quotation siya. Kay man itubag ha? Quotation siya. That is my answer. Nga dili siya ikita sa Biblia busa palpak. Like for example, si Sok Fernandez, doon na siya quotation sa world history nga ang Roman Catholic Church mao ang naglutos panahon sa Inquisition. Quotation. Pero gisaysay ni Sok Fernandez siyang libro nga Argumento Biblico page 10 og 11. So quotation siya. Doon na siya librong gibasihan, gisaysay niya nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga nagalutos, nagpersecute panahon sa Dark Ages. Gisaysay niya dito. Pero quotation siya. Mao po nang imong question. Okay? So man ko libro nga gigunitan nun na, so ang tubag nako subaya ka imong mabasa diha kung asa siya nag-quote og libro. Okay, that is my answer. Last question. Ako na po yung mangutanan nimo karon. Last question bro, kanang asa lagi nga libro bro kay nabasa na magud na ko ang tibok article sa inyohang study magunin ninyo, inyohang maguning libro The Catholic Imperial State Church, inyo ni pamahayag. Ang mga nasulat diri bro, sibo gyud sa inyong gipanudlo. Sama ni gingog Pontifex Maximo, sibo ni sa inyong panudlo. Di niya mo ang panudlo ha? Inyohan ni panudlo, dili nimo panudlo. Wa mi nagtudlo Pontifex Maximus pero inyohan ni panudlo dire. Anang ingong man ka nga gi-quote lang siya. Ang pangutahan na po nako, asa lagi nga libro siya gi-quote kay quotation man ka ha. Ang ingong man ko dire summary of points.
Dili siya quotation kay summary of points man siya. Kung sa debate pa, mura siya final conclusion ba? O nang utana ko nimo asa siya gikot kay base ako nabasa ng the whole article apil lang summary of points wala siya reference gikot wala siya librong gikot iyang gisay-say ang mga nahitabo o na ako bungutan na Sige. bro count ito siya as fourth gyapon bro kay ako lang gipaklaro kay murag wa mo nimo na gets nang ako rin paklaro asa lagi nimo asa nimo siya nga Okay. asa imong prove ba nga gi-quote siya as quotation asa na imong problem mo Okay. Okay. Ang problem na ko, nag-coach siya, imong sa maong libro. Nabasa na nimo pero wala nimo gisulti karon asang kotisyon. Kay karon nga gabi wala ko nang libro na gunit. Okay? So kana siya kotisyon, isay-isay lang sa writer, sa author niya ng libro, sumala sa gikuhaan ana nga ang Romano Katoliko, basta na karon world history. Og kanang Encyclopedia Britannica nga inyong daganan nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo pero dili siya mabasa sa Biblia. Di mabasa. Inyuhan na siya nga deklarasyon. So mao na siya ang akong tubag na kana siya gi-quote lang na siya sa writer, sa author. Okay? Ya pagkauman iyang explain. Pero dili siya ikita sa Biblia. Kita sa Biblia. Nga naman, Biblia man ang atong basihan. At pas nako ganiha, nagsugod gid ko sa Biblia nga wala pangalan sa Matthew 10:18 ni Kristo nga iglesia. Walay mabasa nga Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Walay 70 Adventist ito. Zero. Wala gyud. Wa gyud mabasa bisag gamay. So ang maong libro nagsaysay siya, sumala siyang petisyon. Dili tinoko ni Nikot lang siya. Okay? So mo na si answer. So ako na po'y mangutana nimo bro. wait lang bro ha. Ako ipakita bro kay lisod kining inom ko nimo gak quotation man gud siya. So ako ipakita bro ha. Ara. Ako ipakita. Di ka na ko madungog bro. Ako ipakita bro na diri sa Mario Points bro. Inyohan ni libro ha. Asa man diri ang gingon ni mga quotation. Bro, dali Bro, di ka na ako madungog. Bro, di ka na ako madungog. Di ka na ako madungog, bro. Hello. Ako na lipat dere. Sige, go ahead. Sige. Atong unang pangutana nimo. Sa Mateo 16:18. Sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod og iglesia. Sa Mateo 16:18, Romano Katoliko ba ang gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18? Romano Katoliko o dili tubag? Okay, ani akong tubag nako sa imo ang nindot kay nga pangutana. Kung atong basihan ng inyong The Ministry magazine, ang kanang ancient Catholic Church established by Christ and His Apostles, mo ginana sa Mateo 16:18. Pero sa number 3 gingon, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Busa ang inyong libro na pamatuod mismo, nga di gyud ninyo pwede ma-deny kay inyong hanang opisyal nga panudlo. Sunod nga pangutana. Pangutana na. Ang akong pangutan. Ay, isa. Wala ko. Hello bro, human akong tubag sa imong pangutana nga nindot kay bro. Ikaw na sad pangutana bro. Sige bro, kaya bro. Utang ko nimo sa Mateo isay na atong sa
ta. O pag ko bukas ako kay akong gikan, akong Bro, sige na bro, kay ako naman gitubag bro. Wait lang ha. Wala magkalit. Napalong siguro ang iyang kuan siguro. Wait lang ha, try na to paminawang biyang kuan be. YouTube na to be. Wala man. Goes 600, 696, 700. Ay nako, kung kunus ata nagkuan. Tandog di ito. Tumbalikan si Daryl. Okay, mga higala, so rin to po punto. Atong babalik ko may gala si Bro Jando, maghulata din he. Kaya nawa kayo tagawala may gala, no? Ang atong signal. Pait kayo mga higala nga wa tayo klarong signal. So, atong ikuan mga higala, no? Okay, so Bro Jando. Okay. Okay bro. Okay na yung okay na yung signal bro, okay na? Klaro na mo dia? Oh, okay na bro, okay na bro. Oh, wala. Okay. Ako lang gitubag bro. Ako lang gitubag. Ako lang gitubag bro. Oh, ako lang gitubag gamit inyong libro. Okay, naputol balik ta. Sige. So, di ay mga higala, ang ato sa mga so, ang pangutana Mateo 16-18. So, ang na Mateo 16-18. Wala ko nangutanag libro. Ang akong pangutana Biblia. Ay, taga sa bro. Sa Mateo Bro, taga sa bro. Wala matakabot si mong tubag ganina, gipasagdaan ta ka sa imuhang tubag. Ayaw po buti sa kong tubag. Ako, ay sa, hawa talaga. Kaya akong i-reply ang question. Sige, Reply na ko sige. ba? Okay. Go ahead. Akong pangutana, Mateo 16-18. Mateo 16-18. Wala naglibro. Akong pangutana mauni. Sa Mateo 16-18 ba, mabasa ba diha nga Romano Katoliko ang tuko ni Kristo? Mabasa ka naglibro ha? Ang paminawon ang imong tubag, Brother Jando. Okay. Aniya ang tubag na to? Aniya ang tubag bro? Aniya ang tubag no? Ang Mateo 16-18 gisulat na siya first century. Ang pagbutang og ngalan nga Roman Catholic dinhin na ulahin ang gibutang ang Roman Catholic. So dili ta pwede mag-expect nga sa pagsulat sa Mateo 16:18 gibutang na diha kay nianan tuiga wala pa man siya gibutang nga Roman iyang pangalan. Mo ni gamit ko sa inyong The Ministry Magazine aron ipakita dire nga ang inyo mismong panudlo. Basahan ninyo The Ministry Magazine bro aron kamay balong inyo ani panudlo bro. Ang ancient Catholic Church established by Christ and His apostles, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Mingali kag she became just as soon nga ang iglesia nakigtipon na sa gobyerno, nahimo siyang Romano Katoliko. Pupasabot diya sa Matthew 16:18 wala pa man na nakikipon sa gobyerno. Mao nang diha wala pa siya nganli. Mo nang sa diha nakikipon sa gobyerno, ay sa diha nakikipon na siya sa gobyerno, sumala sa inyong libro just as soon. Sa dihang niabot na panahon, as this church, kining iglesia gituko ni Kristo, joined herself to the state, nakigiusa sa estado, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Bo sa imong pangutana, wala ni sibo sa kasaysayan. Ay, nagtubag ko bro. Isa. Nagtubag ko bro. Tama naman to siya.
Ay, dagat sa. Ay, Murag nagkon. gipasagdaan bitaw ta ko ang tubag ka ganina. Murag maabot og minuto. Sobra na minuto. Ah, bro, Taas na kayo. bro, gipasagdaan man ta ka ganina. Bro, gipasagdaan ta ka ganina tubag, bro. Gipasagdaan ka tubag ganina. Sagdi mo kung tubag ko karon. Pero mubo lang akong question. Ah, Gipasagdahan ko nimo mubo lang question. Ang imong tubag hapit 2 minutos taas ba? ay, Ang akong bro, pangutana naras mat. di, ang imong pangutana, bro, is lang ha. Ang imong pangutana, bro, dili mo tubag ko sa kaminoto. Munit kuanda klaro. Ang akong pangutana nasa Mateo 16:18. Oh. Wala akong nangutana. Wa pa ko wata nga mangutana ko sa Gaminis Magasin. Wata? Mugin ang gi-explain ako, bro. Mugin ang gi-explain, bro, para ang tubag dili putol ba? Mm. Ay sa. Para, Napa ko sa Mateo. Napa ko sa Mateo nangutana. Huwata nga moadto taog Magasin. Huwata nga moadto tag referee. Sige. Okay, go ahead. Balikon akong pangutana ha. Balikon ako. Go ahead. Ang Mateo 16:18. Sa Mateo ako. Ito na, mubuhalag to ba? Mubu 16:18. Mabasa ba diha nga Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo? Mabasa lang o dili? Ano lang? Ano yung tubag? Oh. Ako na tubagon. Sige daw. Sige. Sa pagsulat sa Mateo 16:18, wala pa man ni join ang iglesia sa estado, natural wala pa siya nganli. Kanya ha? Ako na gitubag. Ako na gitubag. Ako na sila pataron. ako na gitubag, bro. Ako na supayan para pagpaklaro sa magtanaw. Iba man ka. Isa. Ako. Bro, taga sa Darrell. Patiwas sa pug ko. Ano po, dili mal, bro, patiwas ako sa kung tubag kay Kung ano magkagtubag, ika nga. Human akong tubag. Hindi, wala ko niyo gumana. Wala ko niyo gumana tubag. Ang ingon ako, maune. Balik ko na ko ha. Ang ingon ako, sa pagsulat sa Mateo 16:18, wala pa man mi join ang iglesia sa estado, wala pa siya nganli diha. Nya sumala sa inyohang libro, pag-join niya, dito na siya ginganlan. O muna kong tubag. Next question. Sige. Uyon ka ba nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, siya ang ulo? Uyon ka, sopa? Tubag. O yun ko, nga siya ang head. Kaya ang among founder, bisag asa ka mo research, masins ka Google ka mo research, ang head is si Jesus Christ, God. Sumala po sa Ministry Magazine, siya ang nag-establish. Mo na akong tubag. Sunod nga pangutana. Ikatulo na. Ikatulo na bro. Nag-review. Isa lagi. Nag-review man gud tag question. Lagi. Play ba? Pero ikaduha pa. Ay, sa ba? Sige, duha. Kay, di bang... Sige. Sunod. Ay, sige. Matod mo, si Kristo yun mo yung ulo sa iglesia yang gitukod. Karon. Wait lang bro. Ako sang ihatag akong bata sa kong usa ka bata bro kay gahilak bro. Dit lang ha. Dit lang mabalik bro. Balik lang, sige. Okay, mga higala, mga viewers, enjoy kayo. Inali kung gusto nga dialogo, kanang pan ba? Kana bitawng smooth, paminaway, ana rabod. Bisag kamirang duha, ana ba, no? Bisag way moderator, way timekeeper, pero enjoy na kung gustong mahitabo. Dili na ingon nga kanang napay nagsapaw-sapaw niya paglalis na hinuog dagko nga lalis, dili na inanira ka simple, no? Sige. Atong hato nigal kay mobalik man ni si Bro Jando. So paki-share ko ini yun. Punto ni ini si Jando Alabado. Jando Alabado punto por punto ni sa may gala no. So
ato ning mga pinlangga sila ato mga CFD. Mga pinlangga nato ni sila mga igala, mga soking dito may daw mga Hello, bro. CFD. Okay na, bro. Nana ko, bro. Nana ko. Bro, nana ko, bro. Ah, sige bro. Sunod na pangutan na, bro. Eh. Dara. Mo ito Kristo, yung ulo. Yung ulo. Di ba? Ingon ako, bro. Ingon ko si Kristo mong founder. May kakarog ulo, sa Katoliko, doon ay duha ka ulo. Doon ay may kitawag visible head, doon ay kitawag invisible head. Asa man di ay mong ipasabot. Dali. Ang akong pangpangutan na ko, simple na kayo. Bro, kumpleto ha, bro. Ayaw gamit, bro. Bro, kumpleto ha, bro. Ayaw gamit og fallacy, bro. Bro, ayaw gamit og equivocation fallacy. Kumpleto ha. Ayaw kog buote. Ako maning question. Imo bitang question ganiha, wa pa man ka buote. Ayaw pagbuot sa akong question. Nausa ring tawanan ni. Bro, ayaw gamit og equivocation fallacy si mong pangutana, bro. Kay nagadaw equivocation fallacy, bro. Ano maghisgot magkagpalasing o? Kita diri nga. Sige. Naging topic sa debate. Sige, ako na lang explain. Tuguti ko mo tubag ha. Tuguti ko mo tubag. Ayaw kontrole akong tubag. Nausa naman hinuong ka. Paminaw sa. Paminaw. Sige, go ahead. Basta si Kristo mo ay magtukod sa iglesia, siya gyud ang ulo. Tinuod ba nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo siya ay ulo? Iglesia siya ay tinuod ba nga ang iglesia gitukod ni Kristo siya ay ulo? Tinuod o dili? Sige daw. Nya. Tinuod nga siya ang among invisible head. Siya ang ulo sa iglesia. Kay sa amuha sa iglesia Katolika naman may duha ka head, ang visible head ug invisible head. Ang invisible head na mo na mong founder. Ang visible head mo nang amo ang present nga leader. So, para di ta makahimo og fallacy of equivocation, ipaklaro kung asa nga head mong gipasabot. Ang visible head ba namo o ang among invisible head? Okay bro, wala ko nangutanag ganiha og founder. Wala ko nangutanag founder. Tukod ko sa iglesia, dili founder ko tama. Og wala pug ko nangutana nimo kung saan ni siya invisible head ba ni o visible head ba ni? Wala ko nangutana ana. Di man ha? Wala ko nangutana og visible head. Wala ko nangutana ana. Og wala pug ko nangutana og founder. Wala. Ang atong pangutana klaro. Sumala sa imo ganihang gitubag. Ang atong pangutana akong balikon, ang iglesia ba nga gitukod ni Kristo? Patay ba? Ang iglesia ba nga gitukod ni Kristo? Siya ba ang ulo ni ini o dili? Siya ang ulo, dili tubag. Siya ang ulo. Karon kay sa amuang Katoliko do naman may duha ka ulo, bro. Muna kitawag na mo visible head ug invisible head. Patubag ako sumala sa mong panudlo. Ayaw kontrola. Kay nagtubag man ko. Then karon ang among invisible head mo ang among founder. Ang among visible head mo ang among present leader. Unya kay aron dita makasala sa equivocation fallacy. Ang equivocation fallacy, bro, using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Mo nang ipaklaro kung unsa nga head mong ipasabot. Ang head ba nga among founder o ang head nga among present head? Kaya ba sige nitubag na ko sa founder mo kung basaan sa present head. Bro, next question, bro. Sige, next question, bro. Kana may klaro. Next question na po. Sige, go. Ikatulo na. Talaga. Ikatulog yan siya. Kining. Efeso 5:23. Efeso 5:23. Kinsa man ang ulo sa iglesia sa mabasa dinhi. Okay. Sumala. Wala ko naman. Sumala sa Efeso 5:23. Kinsa ang ulo sa Efeso 5:23? Kinsa ang ulo sa maong iglesia sa Efeso 5:23? Kinsa?
Okay, sumala sa Efeso 5:23, si Kristo ang iglesia. Sa Katoliko po, the same po. Nagtubag ko, bro. Ayaw pag binastos, bro. Nagtubag ko, bro. Kinangutan na ka, bro. Ito ang iglesia. Bro. Ito ang iglesia. Ayun ko si Kristo ang head sa iglesia. Bro, ay kung sa pawe, bro. Kay kutob sa ko maimo, bro. Nagrespeto ba ako sa mong programa? Mo napakita po respeto. Okay? Okay, da bro. Ito di ako nimo. Sige. Patawas ako. Yeah. Ito na naka-record oh. Di ka si Kristo ang iglesia mo tong interrupt pa ka. Dewa ko nang utarag si Kristo bang iglesia? Si Kristo bang ulo sa iglesia? Si Kristo dili mo ra na akong pangutana. Sige. Kumbaga si Kristo ba ang ulo sa iglesia sa Efeso? Si Kristo. Sige. Anyan to ba? Sumala sa Efeso 5:23, si Kristo ang ulo. Unya, sa amoa, ang among invisible head, si Kristo. Unya, kaya naman may present head na mo, mula mong visible head ang present, visible gali makita nga head. Ang among makita nga head, visible head, mo na ang amuhang Pope. Karon ang among invisible head, mo na ang among founder. Pero, aron dito masipyat sa equivocation fallacy, nga ang buti pasabot, using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended, ipaklaro kung asa na kay basig inig tubag na kunin mo invisible head, pangutanong kunin mo karon sa visible head, mo na magklaruhay ta dadapita. Pagtuon og respeto, bro, kay nagrespeto bi ako sa imong programa karon. Nagrespeto ko nimo. Akong giklaro lang to ganiha. Ay nang ko nagrespeto. Mo nang nagrespeto ka neta. Tungod sa akong dako respeto, akong giklaro ganiha ang imong imong tubag. Kay mato nimo si Kristo iglesia. Mingon ka mo bitatong di ko gusto nga maulawan ka sa atong mga viewers. Kay mingon ka si Kristo iglesia, naka-record. Recorded mo tong interrupt ka. Bro, basig na putol. Bro, nag-record po ko diri, bro. Basig na putol lang imong kuan ba, among internet ba? Mo to siya. Nagiklaro ko. Kaya ang imong tubagan niya si Kristo iglesia. Nada naka-record din he. Okay. Diya. Matod mo ang si Kristo mao ang invisible head. Kaya mo ingon ganiha. O karon ang yung presidente mo ng visible head. Mo ng Santo Papa. Kay makita visible head matod nimo. Ang pangutana ko, kaniadto ba pagtukod ni Kristo sa mong iglesia? Unsa man siya? Visible o invisible? Okay. Sa pagtukod niya sa iglesia, visible head siya, kay makita pa man siya. Unya karon sa ato ang presenteng panahon tuig 2024, di naman siya makita. Mo nang invisible head na siya sa mua. Ang visible head na mo karon ang among present head mismo, ang mo ng Santo Papa. Mo na mo kalimang pangutana. So sa man ribanse na pud ta. Wa pa na human. Ikatulo pag itong mo ikaw patron. Ikaw pa to ni Tasa bro, mag-review ta bro ha. Imong unang pangutana bro is Mateo 18 mabasa ba diha ang Roman Catholic. Ikaduha nimong pangutana kanang si ng Efeso 5:23. Ikatulo nimong pangutana nawala na kuno kay nasaba kong bata dire bro eh. wala ka mawala ra ko. Napakadiha. Wait lang bro. Sige. Kini nga mo mga higal mga viewers friendly in discussion. Pagini, mo na ang ganahan. Kaya nani ba? Unya, ang atong pangutana ay ganahan may gala. Klaro biya kayo. Sa Efeso 5:23. Kinsay ulo sa iglesia sumala sumabasa. Si Kristo, si Kristo yung answer. Si Kristo. Unya, sa pagtukod sa iglesia may gala, ingon siya nga si Kristo visible to siya tong panahon na. Unya karon pod ang Santo Papa visible. Pulos visible. Ang ilha karon present visible. Usa ba si Kristo sa una dahil ito visible pagtukod visible to. Kaya nakita istoryahan Hello, bro. ni Pedro. Go ahead. Sige. Yan natin sa ikalimang question. Kanang imong ingon na visible
Bro, ikapila na pangutan mo, bro. Ikapila na nga pangutan na. Wala dili, ikalima naman eh. Ikalima na. O, sige, go ahead. Ikalima ni siya ng question. Matod mo, si Kristo, sa pagtukod ko siya, ang Papa, visible. O yun ka ba? Nga duha ka buok inyong visible ini nga ulo. Si Kristo ay sa Bro, palasi mo pangutan na, bro. Bro, imong pangutan na. Wala, bro, imong palawak, bro. Wala nagsibo sa akong tubag ganina. ay sa ayaw ko bote sa akong question. Bro, ipaklaro na ko ha. Ipaklaro na ko ha. Nangutan na ka ganina. Sa pagtukod ni Kristo sa iglesia, visible ba siya? Imong ko, visible siya kay makita pa man siya. Kunya imong gipangutan na karon di naman nimo ang panahon sa pagkatukod, bro. Mapa ko na human. Mawala gina ba? Human ako. Imo biyang gisulti na ganiha nga pagtukod ni Kristo, visible siya. Nya karon pod ang Santo Papa, visible pod. Oh, saan naman ang may question ko? Ako. Okay. Asa bay husto ni ini? Kini nga pangutana. Asa bay husto ini? Kadtong tubag ni mo ganiha nga si Kristo visible o kining Santo Papa pug karon visible ra gihapon? Asa mo husto ni dili? Parehong gusto, bro. Kay imong pangutana mo ganina, God, sa pagtukod ni Kristo sa iglesia. Mo ni mong premise ganina. Sa pagtukod ni Kristo sa iglesia, visible ba siya? Ingon ko, visible siya, pagtukod niya kay makita man siya sa mga tao mo, tong visible siya. Unya, karon sa atong panahon, ang present head na mo na mong visible, kay mo na mong makita si ang Santo Papa. Ano imo mang ipangutana kung duha ba mong visible nga wa, nagtuba mo ko ganina, nga invisible na mo si Kristo karon kay wala na namo makita siya sa personal. Ngayon kay nag-invisible na siya namo, invisible head. Ang visible na mo ang among present head. Nga na yung magikurambos, nga dili man na mo akong tubag ka ganina. Nag-espito man ka bro. Ayaw lipat-lipata akong tubag, bro. Wala ka gilipat. Ayaw paglipat-lipat diha. Ang akong pangutana klaro og dili lipat-lipat. Niingon ka ganiha nga si Kristo pagtukod niya sa iglesia visible siya. Og ang Santo Papa visible ra gihapon. Mo biya na imo gitubag. Wala, bro. Bro, wala. Dili na, bro. Di na mo, bro. Di na ko itubag ganina. Di na mo itubag ganina. Tuhana. Gusto ko ipaklaro na ko. Gusto ko ipaklaro na ko. Bobita bilagas ta kagigukod ta ka duha day ka buk ni visible. Asay tinuod dinhi. Pulos ba ni hustong duha? Si Kristo visible og ang Santo Papa visible. Pulos ba husto? Ika pulos husto. Sa ato na pulos visible. Karon, miingon man kaganiha. Ay, wala ko niingon. Puros busi. Bro. Isa, ha. Bro, ang klaruhat ato i-refresh, bro. Ato i-refresh, bro, kay ang imong pangutanam ko ganina sa pagtukod. Bro, patingo ka sa ako, bro. Ay, tabo ni, bro. Patingo ka sa ako. Ay, akong gi-refresh, ha. Akong gi-refresh, ha. Ang imong pangutan na ganina, sa pagtukod ni Kristo sa iglesia, visible ba siya? Sa pagtingo kayo na visible siya sa pagtukod niya, kay makita man siya sa mga tao. Karon ang present head na mo, 2024 naman, almost 2,000 years ago nang milabay, ang mong present head karon mo na mong visible head. O niya si Kristo nga visible head kani ato kay makita man, invisible na sa mga karon. Ay sa bro, invisible na sa mga karon. Mo nang ipaklaro imong pangutana nga sibo sa akong tubag kaganina og ayaw ko rambusa nga wala na kog istorya. Kay fallacy man na siya, bro. Ang tawag na non sequitur fallacy na pod. Sige, next question. Katapusan na ni. Karon. Matod mo ang ulo si Kristo. Ang Santo Papa ulo pod visible. Mutana ko. Sumasa sa Biblia. Pila ka buok ulo sa iglesia? Usa, duha, tubag. Okay. Ang Biblia, bro, gisulat na 1st century. Dili na tuig 2024.
ang sa pagsulti nako ganina nga ang among present head year 2024 mo ang Pope mo lang present head. Dili mo na present, past mo na. So kung alita sa past ato pa wala ka nang tanan sa visible head na mo. O sige, alita sa foundation mismo. Sa amuang yung head sa pagtukod sa mong iglesia usara si Kristo ra. Kay pagtukod ha, wa ta nagis sa tong panahon karon tuiga 2024. Sa pagtukod ta karon kay imo magidagan sa Biblia, pagkatukod man, sa pagkatukod ta. Sa pagkatukod sa Iglesia Katolika, ang iyang head si Kristo. Oh, muna akong tubag. Okay na ka? Matod mo. Ay, daga sa, last magato. Last magato. Matod mo. Ay, daga sa, violate man ka. Si Kristo ra. Ato na. Kaya nga kung pangutan na klaro ganiha. Oh. Sumala sa Biblia, pila ka ulo. Banda ya? Ang Ah. akong pangutana, pila ka ulo. Oh. Pila ka ulo. O, isa. Kristo ang ulo. Yeah. Oh, sunod. Ang inyong Santo Papa ulo pod. Ang akong pangutana klaro, sumala sa mabasa, pila ka ulo. Oh, utrohon na Imong tubag? ko, giotro pangutan na. Utrohon na ko ang tubag. Sa pagkatukod sa Iglesia Katolika, usaray ulo si Kristo. Kung moari ta karon sa amo ang panahon 2024, duwa na. Pero sa pagkatukod man imong issue kay Biblia man ka ha, sumala sa Biblia di sa pagkatukod na ta magkuan ni. Ayaw idaga sa 2024 ha. Sa pagkatukod sa Iglesia Katolika, usaray ulo si Kristo. Muna akong tubag. Okay na. Sige. Okay na. Lima na to. Ah. So pili ko mo tayo balik, dili na. Ay sa, kay, katong tema ba? Katong bitong tema ninyo ni Jerry Laig. Oo, sige bro. Among tamo diri like bro. Okay, go ahead. Yung pagka-plaster yung tema ni Bro Jerry Laig. Ha? Katong tema ni Jerry Laig ba sa Cagayan, Oo. yung pagka-plaster? Matod niya, pamatud-an niya nga ang katumanan daw sa Daniel 7:25 ang Roman Catholic Church sumala sa kinaiya, sumala sa binuhatan sa iglesia, sumala sa Biblia ug mga referensya. Muna plaster sa iyang tema. Karon ako sa karon. Asa bro? Nakutin Isa. Nakutin may plaster. Wait lang bro. Ako sa tuwas bro. Ang ako lagi kakuratan bro kay nganong niingos diri laig nga ang Daniel 7:25 wala ko no mag-refer sa Little Horn. Supak siya nga ang Daniel 7:25 nag-refer sa Little Horn. Ambot na kaguyon baka kasi ang tubag ana. Bro, ang atong maghimo tema na to kana kung okay ka sa akong topic kay buhang ron. Kay human naman mong Jerry Laig, maman yung topic. Nako tema bro, purpose mo bro, okay ka ini. Saan bro? Pamatudan ko nga ang adlong igpapahulay ng Sabado dayon sa panahong Kristo. Bro, sumuna kayo ng sumuna kayo ng topic about Sabat, pagkaon, sumuna kayo na ako gusto bahaw na kayo ba? Tagay ko laing topic ang makapa-interest na ko. Okay ba ka ana nga topic nga akong gi-propose nimo nga pamatud-an ko nga ang adlong igpapahulay ng Sabado nagpadayon sa Kristiyanos. Bro, Okay ka dili? dili ko okay bro tungod kay bahaw na kay nagabalik-balik na lang mo nawa na mo laing balang topic nga mas challenging pa na. Tagay ko ano na lang bro. Ako na lang mo kan bro. Challenging topic bro. Pamatud-an nimo bro. Pamatud-an na lang nimo. Ayo sa ako nagbo-topic ko. Di na ko duwaton bro kay bro, di na ko duwaton yung topic kay pool na kayo balik-balik lang na adlaw paulay so na kayo. Pilon taga nita, pilon taga ha. Pilon taga sa akong nga topic kay pamatud-an ko
Isa. Sige. And ako yung topic na ihatag nimo. Pamatud-an ko nga ang adlong Sabado, bantayan sa Iselhanon o dili Iselhanon. Kana, mo okay po kana. Wala ko hatag ni dala nga topic ni Jando. Hello, bro. Ah, Isa ta, bro? so, na ako yung topic, Nga. pero kung di ka ipapahulay, kung di ka ganahan sa ipapahulay, pwede nga. Ikaw na, pagkuha kong topic mo, kanang imong kapalit topic. Parang imo, ikaw mo barog. Sige daw. Ako mo barog? Imong topic. O, sige. Sige daw. Akong pamatud-an nga ang computation sa Seventh-day Adventist may tungod sa Daniel 7:23 nga to sa 25 sayop. Okay ka? Sige. Okay ka? I-plaster imong. Oh, pwede, isulat mo. Ayan. Balik ko na ko ha. Akong pamatud-an nga ang explanation sa Seventh-day Adventist about sa Daniel 7:23 to 25 sayop. Yan na. Oh, sige, bawatin, nagtima. Bawatin, isulat na. Kanus ama na to na debate, bro. Dili, sa, usama na, i-public o kuan? Facebook ra inani. Oh, ug public maglisod man mo kay nideklara man ng SDA sa Bohol nga di napasudlan og SDA ang Bohol, no? O di po pwedeng nga mularga pug ko sa laing lugar sama to nitabos Cagayan kay once itugutan ko to ni Padre Arato. Wala pasabot nga pwede to utrohon. Pero kung online ta bro, okay ko online ta bro. Si kuan bro, ang ato ang moderator si Bulawanong Oras. Okay ko ano bro. Okay ka? Magod ano bro? Public magod ano? Ha? Public ang mas to. Kung ano yun. Yung debate mas in public. Ano ko nag-public ka na nani? Kung gusto kag public bro, kung gusto kag public bro, ayaw ko patuwag laing lugar, ari ako sa Bohol. Mana? Kay katabit ako paglarga. Katabit ako paglargas Cagayan sa una, ay sa kato ko paglargas Cagayan sa una bro, gitugut Lugar. bro, patiwasa sa ko bro ha. Katong paglarga na ko sa Cagayan sa una bro, gitugutan ako ato ni Pada Darwin. Actually, kung dili si Brother Wendell ang nananghid na ako, o wala sulti ni Brother Wendell nga ako ang iyahang backup, di ko tugutan ato sa klaro nga pagkasulti, di ko tugutan. Kaya nga naman, paglakaw na ako sa Cagayan de Oro, nabiyaan ng punto por punto. So, nagamay ang among revenue sa YouTube. Pero kuan ko kanang naningkamot kog bawi tungod sa pila ka adlaw nga nawala ko nagamay ang revenue. So di na ko makapasalig nga makaadto kog laing lugar. Unang nihatag kog option online kay ug miingon ta karog face to face, ug gusto jud kag face to face, okay man ko. Pero sa Bohol na to buhaton kay di na jud ko palargahon og laing lugar gyud bro. Kato gitugutan ko tong sa Cagayan kay si Barwin mismo nananghid nga backup ko niya. Ano siya bro? Pero kung dili nimo ano pero Tukod ba? na may Katagutan ka. Maipit tapog ka. Pero yato debate. Ngayon, ang utana ko na bro ba? bro, wala mang asa man. Ikaw ang istorya. Ikaw ang istorya ganiha, wag ko nagsapot. Sige. Ka. Sige. Musapaw ka. Sige. Ang ako ba, nga naman nga, kung si Jiri Laig mo, imong utana ni mo ato, dili si Recondino, kay pulihan din ni Jiri, kaya di makamusugot mo ato nga si Jiri mo imong utana ni mo bro. Imong utana ko ni mana. Kaya mo sugot nga si Jiri Laig mo imong utana ni mo. Salamat sa nindot nga pangutana. Wala gali ko misugot nga si Daig gali pod. Ako ni sugot ni Laig, ako ni sugot ni Daig. Yung ano man. Before naitabo ang debate, giingnan ako ni Brother Paul Alima nga posible nga ilang ipatbarog ang nga tema si Condino.
Nya kana si Condino, o si Condino. Nisamot ko kaigting nga mo adto gyud tungod kay si Condino kay mo gunay ilang gibalandra sa Facebook manggod nga giatras na kuno ni Bradsok. Yung nakabantay man ko sa debate bro nga kung maipit si Condino ilaha mang pulihan. Ilang pulihan unsaon ako paglampurnas ni Condino kung ilahang pulihan kanunay. Mao na nga sa ikaduha wala na kumisugot. Wala kumisugot galing nga si Daig ang mupuli, di ba? Nihangyo si Daig nga pwede ba siya nalang matubang. Ingon ko paghilom niya patoy-toy ra kay kumpara Condino. Si Condino inyuhan ning profesor ni anak ko. Siya mo ilabaw ninyo dinhi o mo igiatrasan ni Bradsok. Ang purpose na ko ato bro nganong wa jud ko ni sugot to bro no? Aron ipakita sa kadaghanan nga kung sayon ra nako gilampor na si Condino di po imposible nga sayo na po siya pildeho ni Bradsok. So na possibility nga di tinuod ingon ni Condino nga giatrasan sa ni Bradsok. Maybe na something reason or di na tinuod. Kay dili mo ako sa gilampurnas. Istorya ka na pod. Ako nakita to ba? Dili ka magpapuling Jerry, mahadlo kang maipit atong yung panahon na mo na tinuod ng istorya. Kay sa primero lang question ni Jerry nimo about sa Daniel 7:25, medyo ipit mo ka tumoto nga gusto mo si Recondino. Si Recondino, no alang lang pod sa amo aside sa number 1 si Recondino, wala siya naanad sa gitawag og categorical nga question, categorical nga answer. One anad. Kaya nga naman, kinaraan man ang ilaha sa una nga gihimo, kinaraan man. Unya kadto pong panahon na wala gyud nakita nga kadaogan sa Roman Catholic Church atong panahon na wala siya. Nga naman, tungod kay alang nga itong panahon na ang kamatuoran bro nakita gid ato bro ang kamatuoran mo gyud miluta atong debatiha. Milutaw yung kamatuoran. Pero mo di lang mo maangkon nga medyo lugi mo kun mo angkon. So alang nako ang kamatuoran mo oy grabing lusot ato biya nga panahon. Katong mga topic nga gipamatud-an sa 70 Adventist. Ligon biya to bro katong Daniel 7:25 nindot biya to nga topic unta. Nindot nga topic. Unya tama biya tong kang Jerry Laig nga tubag na sa Daniel 7:25 focus ang topic. Unya pras 24, 23, 22. Ana di na to specific na topic. Tama to kang Jerry. Unya kato kang Recondino ako masulti ato. Kuanto siya, wa siya naanad o kanang categorical nga question. Mo to siya. Was naanad ato ba? Hindi na po kumustorya. Mo to mo pare to sa Jerry Laig. Hindi na kumustorya na pod. Sige ani. Sige. Ingko ko tong kadaghan ako ibalik-balik nga daily feed actually bro sa tinuod lang nagka-contradict sila dato nagka-sinupakay sila dato. Gipangutanan ako si Jerry Laig og kinsa nga santos ang iyahang ikapakita nga giluto sa Roman Catholic Church. Wala siya nahatag, ingon na siya mga Hudiyo, pangitag referensya, wala ikapakita. Bingon na siya nga di niya ipakita. Kaya basing kung ako kuno imbargohon. Pero sa tinuod wa siya nahatag. Unya sa pagtingog na ni Condino, ni Ingos Condino, matod ninyo, wala ingon mo wala may kapakita nga santos gilutos. Nalimot mo sa Gumbursa. Ayan, recorded na. Nalimot mo sa Gumbursa. Sa to pagi paluto ni Condino nga ang Gumbursa mga santos nga gilutos. So kuno siya gipungutahan na pod. O yun ka ba nga ang Gumbursa mao ang mga santos nga gilutos? Ning bakwi na pod si Condino. Ningon na pod si Condino nga dili ko o yun kay Romano Katoliko sila. Nga nung ningon man siya ganina, nalimot mo sa Gumbursa, kundi di siya uyon. Sunod, sa diyang sugot ko, gipulihan siya ni Jerry Laig, nag-imbintos Jerry Laig og istorya. Matubad na Jerry Laig, maong gilutos ang Gumbursa, kay nakonverter sa Sabadista. Nga ako siya gipangitaan, asa imong Philippine history nga ang Gumbursa nakabig sa Sabadista before sila gilutos. Ingon siya, wala siya mabasa sa Philippine history. Bro, for clarification lang bro, tinuod ba itong giingon ni Jerry Laig bro nga ang Gumbursa gipatay tungod kay na-converter sa Sabadista? Sa ako na ibaluan bro, gipatay ang Gumbursa
1872. Unya 1902 na abot sa Pilipinas ang Adventista. Giunsan mo nila pagka-convert sa Sabadista ug asa ang history nga gilutos ang gumbursa kay na-converter sa Sabadista. Pare-pare bro, naggunitan mo. Una kong ingon ako nga, unya, kumingon silang Roman Catholic Church ang katumanan sa Daniel 7:25, yung muna pamatudan. Gibalik-bay na ako pangutana gali, kinamon Daniel 7:25, nga siya mulutos og santos. Kisa mga santos ang gilutos. Wala man nahatag sa paglaig. Bro, ang imong pangutana makahatag bag ngalan sa mga santos nga gilutos. Oh, bisag isa lang bro, bisag isa lang ang ipangay, bisag isa lang, oo. Bisag isa lang. Oh. Panalitan bro, nga nahatag bro atong panahon na Jirelaig, kung sa may imong desisyon, piligi ka. Wala mo siya nahatag bro, magina akong gisingil gali sa Badista, bi ko sa una. Pananglitan bag naay nahatag usa ka ngalan. Usa ka ngalan. Oh. Pananglitang ninatag ko sa kangalan. Okay, nakita nako nangutana ka ato ba? Oo. Doon na ba'y Hudiyo? Usa ka Hudiyo, di ba? Usa ka Hudiyo. Nangutana ko Santos. bisag usan ang utana ko niya usa ka kisa nga santos sa Hudiyo ang giluto sa Roman Catholic Church. Wala siya nahatag. Yang isulti niya daghan. Pero sa iyang gibasa wala may saints na butang. Di ako siya Ano gibutang. nakahatag? Ha? Ano nakahatag? Pildi ka. Oh, kung makahatag siya, debatihon po na siya, bro. Ano man. Kabalo man gud ko nga wala. Bro, kabalo jud ko nga wala. Sige. Atoy sa pulan ikaw makahatag ka, bro. Kinsa nga santo sa Hudiyo ang giluto sa Roman Catholic Church. Ay ta ba? Pananglitan ba? Kung nakahatag siya atong panahon na. Nga dunay mga santos panahon sa mga Hudiyo nga gilutos o ang naglutos. Roman Catholic. Roman Catholic, bro. Mo ni tema, Roman Catholic. Paano nakabasa siya to? Pildi ka. Dili gihapon, bro. Kay debatihonon man to kung debatihonon man to, bro, kung usa ka kuan kay inga naman na magpamatuod ka. Pamatud-an man nimo, di man ingog basahon ra nimo. Pamatud-an man. So, debatihonon pa kay SDB po ko sa una. Kabalo ba ko nga bay mahatag mo gina kung gipugos og paningil. Naliman mo debate gipugos og paningil. Ikaw makahatag ka, bro, makahatag ka. Kanang timahan ninyo, bro. Alagi. Kanang timaha. Ay, sa. Kanang timaha. Musugop ako'y dala ng timaha. Mo ribansing ka. Dili ba? Panalitan. Lagi. Panalitan ba? Lagi, atong laro mo, ribansin baka. Di lagi, pananglitan ba? Okay ba ka? The same topic man. Sa to pa, imong ang kuha na karon nga nalugi sila, kaya mo mang iribansinon. Kana nga topic, gamay. Ano na lang, bro. Ang akong topic, bro, nga, pamatud-an ako nga explanation sa Seventh-day Adventist about Daniel 7:23 to 25 sayop. Makadibit makaigo man gyapon na dito. So, Bro, okay mo to. isa. Wa gid ka kabasa ana, bro, nga dunay mga santos nga mga Hudiyo gipangluto sa Romano Katoliko, wa ka kabasa. Kisa man, bro, paghatag ko nung sa isa lang kang halang, bro. Ato i-search dire. Wa lagi ka kabasa. Ato kay i-search, ato galing i-search gali kung naa. Sige, ngalan ko nung isa lang. So bagas ako, wa ba ka kabasa na? Bro, Wa ka kakita, wa ka kabasa. bro, walay makita, walay mabasa. Mo gina akong gipaninglan og maayo ikabalo ko nga way makita, walay mabasa. Pero makahatag ka, hinganli ko no sa kisa lang ako i-research dire karon dayon. Sige. Hingalan ko no sa kisa lang kabuk, bro. Akong i-research karon dire. Sige, ako i-research karon dire dayon. Sige. Ang inyong tema ato Biblia o gusto ka referensya? Biblia og mga referensya, bro. Oh, panalitan mabasa nako sa Biblia og referensya. Ako'y mubasa. Panalitan ba? Ako'y mubasa. Sumala sa Biblia og referensya. Unsa man? Unsa man imong himuon? Karon ba kani? Sige, karon gyud. Sige, karon dayon, sige basa kay ako i-research dire.
Dali. Ay, ha? Ako bro, ayok bro, kung honest ka nga tao, bro, kung honest ka nga tao, bro, ayok kahadlok nga i-research na to. Ingani siya, bro, dili mo gud pataka lang og oyon nga wala pa na aprubahan. Kay mahulog mo na siya og kanang kuan, fallacy of presumption mo na siya, bro. Hindi man ko magbasa. Biblia. Sige, sa Biblia na pod. Kung sa Biblia na pod, kung sa Biblia na pod ka mo basa, bro. Kini. Biblia man ay saba. Paminaw. Biblia man tong referensya ang inyong gidibatihan. Sumala sa Biblia og referensya. Pananglitan bag basta na ko sa Biblia oban ang referensya tag sa man magbasa kon ano na hitabo sa man pero doon na hitabo. Sige, ngani bro. Ako tabago na. Sa pagpamatod ni mo ana imong gisungag ang ubang SDA debater nga nagsulti nga 321 AD kuno ni gawas ng Katoliko. Kay ang Biblia per century man na. Imo i-prove ang Romano Katoliko. Asa, ngani bro. Imong basahon Biblia. Katong showdown. Wa ka na wala. Ita, gilipat nimong mga naminaw. Wala ko naglipat, bro. Wala ako nangutanag Katoliko. Wala. Ay, Katoliko mo bro. Ang among tema, bro, Romano Katoliko. Bro, ang among tema, Romano Katoliko. Mikagat naman kasako, Dili, bro. Matod mo, ipinan nga walay mabasa. Nga usa ka tanto sa mga sa Romano Katoliko. Karon, panalitan na ako'y mabasa ba sa Biblia uban sa referensya. Biblia uban sa referensya na ako'y mabasa. Wala magbitag. Sige. Ano yan? Mubalik kag Adventista o magpabili na gihapon ka diha. Manang klarohay ta. Ani karon ta. Kung na kay mabasa, i-search na ko dire, double check na ko. Kung insakto imong gibasa, nga Romano Katoliko naglutos niya, mubalik ko sa Batista. Ana. Okay. Ayan ha. Biblia ha. Sige. Sige bro. Kinahanglan ang mahatag nimo ngang santos sa Hudiyo, Romano Katoliko ang naglutos. Akong ano bro? Ingon ako, kuminaw na. Ingon ako, muhatag ka, ako i-double check. Asa? Muhatag ka, ako i-double check. Bro, lagi bro. Kung muhatag ka, sa mga di mo tapatingogon. Bro. Matod mo, walay mabasa. Pananglitan bag mabasa na ko sa Biblia ha, uban sa referensya. Biblia, uban sa referensya. Litra por litra, kapitulo por kapitulo, bersikulo por bersikulo, uban ang referensya. Karon, panalitag mabasa na ko. Unsay basahon nimo bro? Unsay basahon nimo bro? Unsay basahon nimo? Ang akong basahon katong gisgutan na to nga panalitag mabasa. Nga unsa? Dunay mga Hudiyo Dili santos nga gilot. Santos nga Hudiyo gilutos sa Romano Katoliko. Wala mamutiman na mo. Sumala sa Biblia og referensya. Sige. Basaha bro, kay ako i-double check dire kung insakto imong isa. Basaha bro. I-double check. Sa mo ni di mo ta patingog ni. Bro, basaha. I-double check na ko kung insakto mo balik ko muna kung tubag. Ay sige. Pero i-double check na ko daan ha. Sige, double check na ko daan. Sige, go ahead. Lami ini nga showdown, sige. Basahon nimo diha. Okay, basahon nimo diha. Biblia ba? Bro, Pagaray Biblia. basahon nimo diha, bro. I-double check na ko dire. Kung nisibo si mo explanation, mubalik ko. Ano Biblia? Saka day ay. Sa Biblia.
Maogay Ito kaya ako rin magbasa. bro, maogay na. Wala din yung charger. Ah, bro, maogay na buningon ko bro. Basaha bro, gihagit pag kita kagali basaha. Gihagit pa ta ka, basaha. Di ba? Bro, usa naman mura naman tanig din na tapos tingugon nimo. Wala ko din ako patingugon nimo, wala ka bantay ko. Nakatawar, magani ko. Patingog ako ha, balikon ako ha. Ingon ako mo ni. Basahon nimo diha, i-double check nako dire. Kung ang resulta sa akong pag-double check sibo sa imong explanation, mubalik ko. Pero kung dili mo sibo sa imong explanation, ikaw mubalik ka sa Katoliko. Ano mi laming showdown? Saman. Diba? Sige. Oh, sige, go ahead. Ha? Go ahead. Wapo ni kining magkita tabi sa hayt ang duha siguro. Sige, karon na lang bro. Bro, ilangan na karon na ka ha. Murag Di, duda pa di. si muhay ni. Di karon magka sige kaya ako i-double check dire. Og kinsa nga Santos, Dili ba? bro. Dili, gwapo gid na. Imo ba yan Dili bro? na tayo pirmahan. Imo ba yan ng bro? Imo ba yan ng bro? Gwapo doon na tayo pirmahan. Bro, imo ba yan ng challenge ingon ka dili dugayon karon dayon. Sige karon dayon. Sige na. Gwapo doon na tayo. Ay sa ba? Gwapong doon na tayo pirmahan siguro. Bro na Way taray ba di na ma. Bro. Notaryuhan ba? Notaryuhan. bro, naka-live ta ka, bro, naka-live ta karon bro. Oh, ay kabala ka naka-live ta karon. Sige na, sige na. Ta. Sige na ba. Bro ha. Ay galangan lang, galangan. Ay sa bro, daghang live na pwede lang to ison. Ha? Nag-live ganito, umiingon sila nga mag-admin dito sa babasa. Pagka magbasa si Alvin Gitamundok, pagka man nagbasa unsa hitabo. Bro, Pirmahan taryuhan. bro, ang imong Notaryuhan. Bro, ang imong live, di man ako nahilabtan. Di na ako mahilabtan imuhang live kay imuha man ang live. Ang mahilabtan ako ang akong record. Ang imuhang live yun ako na mahilabtan. Ang ingon ni ang among ko ni ang among paminaw sa bro, ang among ko ni Jerry Laig adto. Ang utana ko niya kung kinsang santos sa mga Hudiyo ang giluto sa Romano Katoliko. Confirm nga santos ha. Confirm nga santos. Karon wala siya nahatag ingon ka og makahatag ka. Ani akong tubag. Basaha diha imong ebidensya, Biblia og referensya. I-double check na ko din ni karon kung musibo sa imong explanation, mubalik ko. Ana ha? Pero kung dili musibo, bro, lang. Kung dili musibo sa imong explanation, ikaw mo balin sa Katoliko. Mo na lami nga showdown. Oh, yeah, pero ani ha. Sabot ha. Maghimo tag kasulatan. Atong panotaryuhan. Parang di Bro, nag-live man ta karon bro, nag-live man ta karon. Imo man ang live. Bro, okay ba ka? bro, ayaw ka hadlok bro kay ning kagat na ko sa imo ang challenge bro. Ayaw ka hadlok kagat ako sa imo challenge, naka-live ta sa imo ang page. Ayaw. Okay kayo. Okay kayo, pero notaryuhan dapat. Yes. Masaman. Notaryuhan nga wag Matod nimo karon nimo basahon. Imo akong patason akong tingog ba? Matod nimo karon nimo basahon dili ugma-ugmaon. Unya karon ugma-ugmaon labod nimo. Karon hay mong kuan nimo oy. Karon magkano basahon di karon basaha. Gihagit pagita ka. Sige na, basaha na. Ako i-double check dire. Kung husto ka, mubalik ko. Ay, nabalong na. Nawala na iyang live. secret. Nawala na iyang live. The video has ended. Gatoo mo siguro di suklan. Oh. Isa. Ayun, yung in-off niya yung live niya. Tinapos na yung live niya kasi idadaan kasi ako sa saywar eh. Akala siguro hindi ko papatulan. Eh yung pinatulan ko. Kaya yun, takot si Daryl Villanueva.
Okay, so hanggang dito na lamang po, mamaya-maya konti, i-explain ko po ito kung ano yung mga kaganapang nangyari doon. I-segregate po natin yun for special episode. Okay, maraming salamat po and bye-bye!